Ito mga kapare ko ay ang inaasahan nating Poco F7 Pro ngayong 2025. At ito ang Redmi K80. At sa video na to, isasalang natin to sa ating extreme gaming test na kung saan lalaroin ko itong 16 high demanding graphics game na to ng tuloy-tuloy at walang humpay para makita natin yung pinaka-capability ng phone na to pagdating sa extreme gaming testing or tuloy-tuloy na paglalaro. Alamin na rin natin yung mga supported settings sa the game, yung frame rate, yung thermal at higit sa lahat yung pinaka-capability ng phone na to pagdating sa kanyang battery. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. Let's go! Okay, para sa mga napadaan lang dyan, yung specification po ng phone na to pagdating sa kanyang chipset is naka Snapdragon 8 Gen 3. So ito yung second na pinakamalakas na Snapdragon chipset currently at makikita natin na totoo yan dahil nasa 2 million and 2 benchmark score yung nakuha natin dito. At pagdating naman sa battery capacity nito, meron na po itong 6,550 mAh at kagaya ng sinabi ko sa review natin, dito natin malalaman kung makunat nga ba talaga yung battery niya. Kaya alamin na natin. So ito yung mga preparation na ginawa natin bago natin gawin yung mismong gaming test. Unang-una, yung room temperature natin is naglalaro ng 29 to 30 degrees Celsius. Gabi kami nag-record ng gaming test. And syempre dating gawin, magsisimula tayo sa 100% and then isi-set up natin yung brightness natin kapare ko sa 75 and then yung ating volume sa 50%. And syempre gagamit din tayo ng timer dito para malaman natin kung ilang oras na tayo naglalaro para sa data natin sa battery mamaya. Ngayon, nalaman na ninyo yung mga preparation na ginawa natin, magsimula na tayo. So yung una kong sinalang dito mga kapare ko is itong solo leveling. So dito naka-set up tayo sa pinaka very high graphical preset settings and then naka 60 FPS setup tayo dito. Sinet up ko rin sa Wild Boost yung ating game booster dito. And then ito yung nakuha natin performance sa kanya. Okay naman yung naging gameplay natin dito mga kapare ko. Maganda naman, smooth. However, nasa 30 FPS lang yung nakuha nating FPS dito. At para sa mga kapare ko natin dyan na napapaisip kung ginawa ko na ba yung solution dun sa bug ni Xiaomi which is yung sa battery settings or battery app niya. Yes po, nagawa ko na, kiniller cache ko na, kiniller data ko na, lahat na ilang beses ko ginawa pero hindi. 30 FPS pa rin yung nakuha natin dito sa solo leveling. Ilang beses ko rin yung ginawa dito mga pare ko. Usually napapost pa nga ako ng timer dyan sa 30 minutes na yan para lang gawin tong part na to pero walang nangyari. Pero meron ding part na kung saan lumabas yung 60 FPS pero nawala din agad doon, nandun na kami sa gaming part. So ibig sabihin it's either bug to mismo ni Redmi or kaya bug to mismo or issue to mismo ng solo leveling. Hindi ko siya na-try sa iba pang mga phone currently na nag-gaming test kami. Kaya sa part na to wala akong concrete answer about dito pero sa tingin ko nasa dalawa lang, it's either phone or yung game. But anyway, pagdating sa performance, just I said, maganda yung naging performance natin. Smooth and also stable naman sa 30 FPS yung nakuha natin. But syempre, 60 FPS is 60 FPS. Anyway, yung nakuha nating temperature dyan after ng 30 minutes ng paglalaro is nasa 36 to 37 degree Celsius. And then yung next naman nating nalaro dito mga kapare ko is WUWA. Sinet-up lang din natin sa pinaka high graphical settings niya and then naka 60 FPS tayo dito. And then dito, maganda yung naging gameplay natin. However, the same lang din ang problema natin sa solo leveling. Hindi niya rin dito na-reach yung 60 FPS. Naglalaro kasi ng 40 to 45 FPS lang yung nakuha nating maintaining, as in maintaining na yan mga kaparagoy. Pero sa kabuuan ng game, nag-maintain lang siya sa 40 to 45 FPS. Usually pagdating dito sa Wuthering Waves or WUWA, wala naman tayong naging problema. So para sa akin, goods naman yung performance na dito. I think may problema pa rin talaga sa app na to or sa game na to or kaya kay Redmi mismo. And by the way, ginawa ko na rin dito yung ating battery clear method para lang sa FPS. Wala po talaga nangyari, hindi pa rin siya nag-work. But in overall or yung point mismo ng gaming test to is playable na playable itong WUWA sa ating K80. Yun nga lang, need lang talaga ng fixing pagdating sa mga software issues or bugs na kagaya neto. But anyway, pagdating sa performance nito, wala tayong naging problema. And then yung nakuha nating temperature dito is 38 to 39 degrees Celsius lang, which is nice. Ngayon naman, walang pahinga-pahinga. Next naman nating sinalang dito is Genshin Impact. Usually, kung napanood yun na yung full review natin, syempre, alam na ninyo yung naging performance niya dito. Pero para sa mga hindi pa, don't worry, I got you. By the way, sinet up natin sa highest graphical preset settings to and then naka 60 FPS tayo dito mga kapare ko. At pagdating sa naging gaming performance ng device ito dito, wala tayong naging problema. Nakakuha tayo dito ng 60 to 59 FPS. Usually, dyan lang talaga naglaro. Dahil yung pinakamababang na tala ko dito na FPS is 50 and 55 FPS. Yan yung pinaka-drop niya. At hindi natin halos mapapansin yan mga kapare ko habang naglalaro. And usually, papitik-pitik lang naman yung mga FPS drop natin dito at hindi talaga halos pansin. Kasi yung FPS dito is naglalaro lang ng 50, 55, 57 hanggang 60 FPS. So, bali, napaka-maintain niya sa 50 plus to 60. So, wala tayong naging problema in overall pagdating sa Genshin Impact. Anyway, after ng 30 plus minutes sa paglalaro, ay nakakuha tayo dito ng 37 to 38 degree
Celsius. Yung next naman nating nalaro dito is itong Diablo Immortal. So minax out lang din natin yung settings dito. Naka 60 FPS settings and then high graphics settings. So usually yun yung pinakasagad niya. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga pare ko okay naman. Nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS, decent performance yan all the way. Pero kapag gumagawa tayo dito ng team party or nakakapag team fight tayo at pumapasok tayo sa dungeon, bumababa ka pare ko yung FPS niya sa 47 to 52 FPS. Yun lang yung napansin ko talaga dito sa Diablo Immortal. Pero the rest, lagi siya nasa 60 to 55 FPS, which is nice kapag hindi tayo nasa party or hindi tayo kapare ko nasa dungeon. Pero kung kayo lang mag-isa yung papasok sa dungeon, as in kayo lang solo o walang team, nasa 60 to 55 FPS yung makukuha natin dito. So ibig sabihin, hindi pa ganun ka-okay or kaganda kapare ko yung kanilang dungeon kapag naka-party dahil nga dun lang naman sa part na yun talaga nagkakaroon tayo ng FPS drop. So sa part ito, ano naman tayong problema dito sa Diablo Immortal. Anyway, yung nakuha nating temperature dito after ng ilang minutong paglalaro nasa 39 to 40 degree Celsius. Medyo mainit-init ng konti. Anyway, walang pahinga-pahinga ulit. Yung next naman nating sinalang dito is itong Vanishing Gray Ribbon. So dito mga pare ko, sinetup lang din ulit natin sa pinaka very high graphical settings niya. And then sinetup ko yung FPS sa 60 FPS. And then pagdating sa gameplay natin dito, nakakuha tayo dito ng decent performance at napaka-solid na gameplay. Dahil nakakuha tayo dito ng maintaining 60 FPS. Pero meron pa rin tayo mga panaka-naka or papitik-pitik na pagdadrop up to 55 to 50 FPS. Pero just I said, panaka-naka lang yan or papitik-pitik lang kapag marami ng mga monster and marami kayong skill at paulit-ulit or paiba-iba kayo ng hero kapare ko. So doon lang naman nangyayari. Yung transition kasi parang yun yung nakaka-apekto sa frame rate. Pero the rest, pagdating sa gameplay natin, kapag may mga animation and also monster, okay naman. Nasa 60 to 55 FPS yung nakuha natin dito. Anyway, yung nakuha nating temperature dito mga kapare ko pumalo lang ng 31 to 33 degree Celsius. Anyway, yung next ko naman sinalang dito is yung pinaka-favorite kong game dito currently, which is yung Car X Street. And then dito mga kapare ko, sinetup natin siya sa default settings niya pagdating sa graphics and etc. kasi numbering yung settings dyan, kaya hindi ko na pinakailman. Pero sinetup ko yung FPS niya sa no limit. At pagdating sa naging gameplay natin dito mga kapare ko, medyo disappointed ako ng konti. Dahil nakakuha tayo dito ng 35 to 40 FPS. Hindi man lang pumalo ng 60 FPS kapare ko kahit panandalian lang. Usually yung pinaka-high FPS na natala ko dito or nakita ko is 55 lang, as in hindi siya pumalo ng 60. Pero magagawa naman natin ito ng paraan kung ibababa natin yung mga graphic settings kanina na hindi ko binago at ibababa natin siguro sa mga 3 or number 4, siguro makakuha tayo dito ng 60 FPS. So hindi ko yan ginawa dahil nga syempre extreme gaming test to. Gusto ko rin talaga makita yung pinaka-thermal niya dito and also yung pinaka-performance, kaya hindi ko na pinakalman yung part na yon. But yeah, pagdating dito mga kapare ko, hindi ganun ka-okay yung gameplay natin. Medyo laggy or snappy siya kasi nga yung pinaka-naging maintaining natin is 35 to 40 and then yung pinaka-drop na nakatala ko dito or na nakita ko is 25 FPS, which is super snappy na nung mismong game. Hindi na ganun kagandahan, medyo lagi na talagang tingnan. At yeah, pagdating dito, okay naman yung mismong performance natin sa kanya. Kung kayo tatanungin, playable naman yung game. Ibaba na lang talaga natin yung graphic settings para makakuha pa tayo ng mas magandang frame rate. At yung nakuha nating temperature dito after ng ilang minutong paglalaro, pumalo ng 37 degree Celsius. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman nating sana lang dito, yung isa sa pinaka-favorite nyo is itong ZZZ or Zenless Zone Zero. So pagdating dito, sinetup natin siya sa pinakasagad na settings niya rin, kagaya ng iba, nasa high graphical preset settings, medium shadow, and then high resolution at saka 60 FPS. At pagdating sa performance ng K80 dito, decent at maganda rin yung nakuha nating gameplay. Smooth yung nakuha nating gameplay dito at yung maintaining FPS na natala ko dito is nasa 57 to 58 FPS. Pero yung pinakamataas na FPS na natala ko dito is 60 FPS at lagi niyang nahihit yun. As in, umaabot siya ng 60 and then kapag meron ng monster, meron ng animation, meron ng mga skill effects, bumababa siya ng 57, 58, which is understandable naman. At yung pinakamalalim or yung pinaka-drop na nakita kong FPS dito is pumalo ng 55 FPS pero papitik-pitik lang kapag meron mga cutscenes and also meron mga part na kung saan kwentuhan lang yung nangyayari sa game. Yun lang naman. Anyway, pagdating sa temperature na nakuha natin dito, nakakuha tayo ng 37 to 38 degree Celsius. Anyway, move na tayo sa mga game na ito mga kaparagoy at next naman natin pag-usapan is mga shooting games. At unahin natin sa CODM. So pagdating sa CODM mga kaparagoy, dating settings lang ulit. Naka-medium graphical settings tayo dito and 120 FPS. At para sa mga nakapanood na ng full review, alam na ninyo yung naging performance ng phone na to dito sa CODM. And usually, ganun pa rin hanggang ngayon. Nakakuha tayo dito ng decent 120 FPS mga kaparagoy pagdating sa ating MP mode. So para sa mga sniper user dyan, wala tayong magiging problema. Makakapag-aim tayo dito ng mas maayos. Usually, kailangan nyo pa nga mag-adjust ng sensitivity para mas maging okay yung ating mismong aiming. It depends na lang siguro sa preferred ninyo. Pero para
para sa akin. Need ko mag-adjust dito at yeah, pagdating sa gameplay ko, okay naman. Yun nga lang, medyo nalilikutan ako ng bahagya and wala tayong naging problema sa MP mode, 120 FPS maintain yan. Pagdating naman sa VR, usually alam naman natin na bababa ng 90 FPS yung ating pinaka FPS sa VR dahil nakakap yan dyan. At pagdating sa actual gaming experience natin dito, permanent 90 FPS lang din po siya. Wala tayong nakitang problema dito, hindi nag-FPS drop, although medyo may mga papitik-pitik na 89 FPS, 87, pero bumabalik din agad sa 90. So nangyayari lang naman yun kapag mayroong mga explosion. Pero kapag nasa teamfight tayo, walang problema, maintain yung FPS natin. By the way, yung gyroscope nga rin pala neto is responsive. So para sa mga gyroscope user dyan, wala din tayong magiging problema dito. At pagdating sa temperature na nakuha natin dito, pumalo lang po to ng 39 degree Celsius, which is nice. Anyway, walang pahinga-pahinga. Next naman natin sinalang dito yung isa sa mga favorite kong game pagdating sa mga VR mode, at ito ang Blood Strike. So dito, sinetup ko yung kanyang graphics quality sa Ultra, and then yung kanyang resolution sa Ultra, and then naka-extreme FPS tayo dito. At pagdating sa naging gameplay natin dito, smooth na smooth yung gameplay natin at nakakuha tayo dito ng maintaining 120 FPS. Pero nag-drop din to mga kaparkoy sa 119 to 118, so usually hindi na natin pansin yan. Kapag meron lang naman mga nangyayari, like for example explosion, at kapag marami ng tao sa field, doon lang naman nagkakaroon ng ganon. Pero the rest, wala tayong naging problema pagdating dito sa Blood Strike at nakakuha tayo ng maintaining 120 FPS. Pero pagdating sa thermal, pumalo po tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius, which is considered as normal para sa isang VR game. Anyway, walang pahinga-pahinga again, at ang next nating sinalang dito is itong Warzone Mobile. So dito mga parkoy, sinetup natin siya sa pinakasagad na settings, naka-pick yung visual quality, yung FPS natin uncap, and then yung ating shadow resolution naka-high, and yung iba pang mga settings ito. At pagdating sa naging gameplay natin dito, medyo hindi ganun kagandahan dahil nakakuha lang tayo dito ng 45 FPS maintaining. Usually naglalaro siya sa 40 to 45 FPS, yan yung pinaka-maintain FPS niya, and then yung pinakasagad na nakuha kong FPS dito is 45. Hindi ko siya nakita or napansin na pumalo ng 60 based doon sa recording natin, at saka nung naglalaro ako, chinecheck ko rin yan. Wala akong nakita na pumalo to ng 60. And usually ginawa ko na rin ulit dito yung ating battery method, yung bug mismo sa Xiaomi phones, yun pa rin yung nakuha nating performance mga parago, yung FPS niya is just the same pa rin. And then yung pinakamababa or lowest drop FPS nito mga kaparagoy is 36 FPS usually. Pero pagdating naman dito, playable naman yung mismong game, wala naman masyadong problema kung ako lang yung tatanungin. Pero kung sanay ka sa mga games na naka 60 FPS na, for sure hindi mo magugustuhan kaparagoy yung magiging gameplay mo dito. Medyo hindi pa ganun ka-okay talaga. And usually hindi pa rin naman talaga ganun ka-optimize din itong game na to, kaya hindi din natin alam kung sino sisisiyan sa part na to. It's either phone or yung mismong game. And usually accurate yung nakuha kong FPS dito dahil ilang beses ko ni-restart yung game, ni-restart ko na rin yung phone, na-reset up ko rin yung FPS meter natin, at ginawa ko na rin yung ating bug method pagdating sa ating mga Xiaomi phone, which is yung sa battery. Wala pa rin po talaga nangyari, kaya yung pagdating dito sa kanyang FPS, accurate po na nasa 45 lang talaga yung pinaka-maximum niya. Pero ang kagandahan dyan, after ng almost 25 minutes sa paglalaro dito, ay nakakuha lang tayo ng 39 to 40 degree Celsius, which is acceptable na temperature kaparagoy. Ngayon naman, yung sinunod kong game dito mga kaparagoy is itong PUBG Mobile. And then dito, sinetup natin yung kanyang graphics quality to smooth, and then lumabas sa kanyang frame rate settings ang Extreme Plus FPS, and then sinetup ko siya doon. At pagdating sa naging gameplay natin mga kaparagoy, ay nakakuha tayo dito ng 90 FPS, as in solid 90 yan mga kaparagoy. Pero meron pa rin akong mga nakitang pakanaka-naka na frame drop, which is bumababa siya ng 89 FPS, dyan lang naman, and then bumabalik din agad ng 90. So natural FPS drop lang naman mga kaparagoy, lalo na kapag drop, so yun lang naman, 1 frame lang yung nawawala. But in overall mga kaparakoy, just I said, yung FPS na nakuha natin dito is nasa 90, at yan, napaka-smooth ng gameplay natin sa PUBG. Kaya kung usapang PUBG game lang mga kaparakoy dito sa K80, wala tayong magiging problema dyan. Okay na okay yung naging gameplay natin. At okay at maganda rin yung nakuha nating thermal dito dahil pumalo lang siya kaparakoy ng 38 to 39 degree Celsius. Anyway, yung next naman natin nalaro dito mga parakoy, which is na-miss ko na game, Firelight 84. So nilaro ko na tong Firelight 84 sa phone na to before, at sinetup ko siya sa ultra graphics dito at saka very high FPS. Kasi dun sa extreme graphics niya, medyo lagi siya ng konti, bumababa yung FPS niya sa 40 to 50. So yung pinaka sweet spot settings dito is ultra graphics and then very high frame rate settings. Dahil nakakuha tayo dito kaparakoy ng 60 solid FPS at nag-drop lang kaparakoy ng 57 FPS at bumabalik din agad. Usually pa common drop lang naman, yun yung mga nangyayari. But in overall, pagdating sa gameplay natin mga parakoy dito sa K80 para sa Firelight 84 game, wala tayong magiging problema, all smooth. However, 60 FPS lang tayo dito. Sa tingin ko
ko kung ibababa ko pa yung frame rate ay makakakuha tayo dito ng 90 or 100 FPS kasi meron ako mga phone na na-testing dito at pumapalo na ulit sa 90 FPS, which is nagugustuhan ko sa Firelight 84 dahil bumabalik na ulit sila sa track. But anyway, yung nakuha nating temperature dito pumalo ng 36 to 37 degree Celsius. Ngayon naman mga kaparikoy, move na tayo sa mga shooting games at pag-usapan na natin yung mga MOBA games. At ngayon, simulan natin dito sa HOK. So sinetup ko ito mga kaparikoy sa pinaka-max out settings niya. Naka-max frame rate settings tayo dito, naka-ultra resolution, and then yung ating graphics quality is nakaset sa 5. Hindi ko kasi siya pwedeng iset pa sa mas mataas dahil bumababa yung ating frame rate to ultra, kaya hanggang dito lang talaga tayo. At pagdating sa naging gameplay natin dito at kung napanood yun na yung full review natin, alam nyo na naging stable to 120 FPS po tayo dito. Wala tayong naging problema kapare ko dito sa game na to, as in 120 FPS siya. Kung ano yung nakita nyo doon sa full review, ganun pa rin dito po sa ating extreme gaming test. And mind you na yung software natin dito mga pare ko is updated na dahil meron ako nakuhang update pagdating dito sa ating K80. So updated na to sa pinaka-latest kaya wala tayong nakitang problema dito mga kapare ko or bugs pagdating sa frame rate niya sa mga MOBA games. However, doon sa mga naunang game, nakita nyo naman na merong problema at hindi consistent yung nakukuha nating FPS. But anyway, pagdating dito sa HOK, wala tayong magiging problema kung lalaroin natin yan sa Redmi K80. At yung nakuha nating thermal dito is nasa 36 to 37 degrees Celsius lang. Syempre, yung sinunod natin dyan, hindi pwedeng mawala, MLBB. So sad to say, yung na-setup lang natin na frame rate dito is high dahil hanggang dun lang talaga siya mga parikoy, wala pang ultra. At pagdating naman sa graphics quality is naka-ultra na tayo dito. At pagdating sa naging gameplay natin, nakakuha tayo dito ng smooth at magandang performance at nag-permanent lang po yung FPS natin kaparikoy sa 90 FPS. Pero meron din mga sandali or pahapyaw na pagdadrop nito to 87 to 85 mga ganyan. Pero yung overall performance kaparikoy, nasa 90 FPS siya permanent. So usually, di naman natin kinakailangan pag-usapan tong part na to dahil sisisiwin lang talaga yan kapare ko ng Snapdragon 8 Gen 3. Kaya pagdating sa MLBB, maning-manilan to dito sa K80, yun nga lang hindi pa naka-ultra frame rate settings. Anyway, yung nakuha nating temperature dito ay nakakuha tayo ng 35 to 36 degree Celsius. Siyempre ngayon naman hindi pwedeng mawala ang wall drip. So sinetup natin sa 120 FPS, matic na bababa sa medium yung ating graphics and then yung ating resolution sa high. At pagdating sa naging gameplay natin dito, just the same lang din ng mga naon ng MOBA game. Okay at smooth yung naging performance natin. Yung nakuha nating maintaining FPS dito is 120 to 118 FPS. Usually yung pinakamababa na natala ko dito is 113. May mga part na ganun kapag flash. Pero hindi na natin masyado napapansin yan kasi kagaya nga ng sinabi ko, kapag lumagpas na ng 60 FPS yung mismong gameplay natin, consider as smooth na yon. Kaya kahit bumaba pa yan sa 100, 90 at kung ano na pang FPS basta hindi bababa ng 60, smooth pa rin po yung tingnan sa mga mata natin. Kaya halos hindi ko siya napansin unless doon nag-review ako ng mga footage or ng film natin, doon ko lang nalaman na bumababa siya ng 113 to 110. So dito, wala namang magiging problema pagdating sa ating wall drip dahil okay na okay yung naging performance natin sa kanya. At ganun din pagdating sa kanyang temperature dahil nakakuha tayo dito ng 36 to 37 degree Celsius. Nga pala, sa kalagitnaan ng paglalaro natin ng wall drip kapare ko, na-reach na rin natin yung pinaka-limit niya pagdating sa kanyang battery dahil pumalo na po ito ng 3%. At dito sa part na to, nag-battery check na tayo. And as you can see, may natira tayong 3% after ng 5 hours and 47 minutes ang tuloy-tuloy na paglalaro. At based sa data na nakuha natin dito mga pare ko, kung ako yung tatanungin ninyo, mako-consider ko na makunat yung battery nito. Pero mamaya na natin pag-usapan yan mga pare ko dun sa conclusion part ng video na to para mas ma-explain ko sa inyo ng mas maigi. So para tuloy-tuloy yung gaming test natin, tapusin na muna natin to. So yung last game natin dito mga pare ko is itong ating Pokemon Unite. Sinetup ko sa highest graphical preset settings and then naka 60 FPS or high frame rate settings tayo dito. And then yung gameplay natin sa game na to mga pare ko okay naman. Smooth at nakakuha tayo dito ng solid 60 FPS. Wala tayong nakuhang frame drop dito mga pare ko. Solid and smooth 60 FPS yung nakuha natin all the way, which is I like. At wala tayong magiging problema kung usapang Pokemon Unite lang. And usually hindi na rin ako masyado nabigla dito dahil halos naman siguro lahat ng mga MOBA games dyan ay hindi naman ganong kabigatan kapare ko. Kaya hindi na rin ako nabigla dahil para sa K80 sisiw na sisiw lang to. Anyway, yung nakuha natin thermal dito is pumalo lang ng 36 to 35 degrees Celsius lang. Anyway, that's it mga kapare ko. Yan po yung overall gaming test natin dito sa ating Redmi K80 at umabot po tayo dyan ng 6 hours and 12 minutes para sa paglalaro ng 16 games na to mga kapare ko. Anyway, move na tayo sa part niyan at ngayon, isi-share ko sa inyo yung conclusion ko or yung mga nakuha kong information din about dito sa ating mismong extreme gaming test sa K80. So unang-una, lilinawin ko lang, maaari kasing ito yung magiging Poco F7 Pro. I hope yung mga bugs na naranasan natin and also yung mga
FPS na hindi ganun ka-okay pagdating sa ibang game, kagaya na lang sa mga heavy game, maayos na nila dito kapare ko. Kagaya na lang sa Warzone Mobile, medyo mababaw yung 45 FPS. So I hope sana sa global release, which is the Poco F7 Pro, fix na po ito ng software update. Dahil usually pwede po nilang i-fix yun, pero sa ngayon hindi ko alam kung nasa phone ba talaga or kaya nandun sa mismong game yung problema, dahil hindi pa rin naman ganun ka-optimize yung ibang game na nagpakita ng mababang FPS than 60, which is understandable naman. Pagdating naman sa hindi ko pinaka nagustuhan sa phone na to, wala pa rin po dito or absent pa rin po sa kanya ang bypass charging. So malaki sana ng tulong yung bypass charging para kapag naglalaro tayo ng pangmatagalan, pangmadamagan, kagaya na lang na itong extreme gaming test natin, at gusto nyo itong gawin in real life, hindi nyo na kinakailangan pa mag-charge or tumayo para kunin yung charger ninyo, at syempre magpahinga habang nag-charge yung phone natin, dahil pwede na natin siyang gamitin ng naka-bypass charging at makapaglaro ng tuloy-tuloy. So sayang at wala yung features na yun. Yun lang naman yung pinaka problema ko sa phone na to. Pagdating naman sa thermal, para sa akin mga pare ko is acceptable. Okay naman yung thermal niya para sa akin. At least hindi siya pumalo ng 43 plus degrees Celsius, which is yun na talaga yung consider as hindi normal temp. So dito sa 40-41 degree, wala tayong nagiging problema dyan. Para sa akin, normal pa yan. Pero syempre, nag-iinit po itong phone na to at ramdam na ramdam mo yan dahil na nga naka-aluminum frame siya. And yeah, pumapalo din po ng 40-41 degrees Celsius yung kanyang aluminum frame. Kaya damang-dama mo talaga kapag naglalaro ka ng game. At ngayon naman, pagdating sa kanyang battery capability, usually pretty impressive yan kapare ko kung ako yung tatanungin. Dahil marami na akong mga phone na na-testing sa ating mismong extreme gaming test. At iilang mga phone lang kapare ko yung tumagal or umabot ng 5 hours plus dito sa ating extreme gaming test nang hindi siya na-charge or hindi ginagalaw, as in tuloy-tuloy lang ng paglalaro. So dito mga pare ko, makikita natin na talagang makunat at maganda yung battery niya dito. Kaya masasabi kong legit yung pagiging 6,550 mAh ng K80. Anyway, yan lang po lahat mga kapare ko yung ating extreme gaming test dito sa Redmi K80, which is magiging Poco F7 Pro ngayong 2025, pero hindi pa confirm, kaya abang-abang pa rin tayo ng details, and also i-update ko na lang din kayo sa comment section kung ito na nga ba talaga. But anyway, this is your boy pare ko Steven Tips. Mag-iwan ako ng full review about dito sa K80 and also yung iQOO Neo 10 full review din natin, kaya i-check nyo na lang mga kapare ko sa description down below or dito sa end screen natin. Anyway, yun lang, maraming salamat sa panonood. This is your boy pare ko Steven Tips. Peace out.